Basang-basa sa ulan si Judith habang nakatayo sa gitna ng marangyang sala ng mga Suarez. Pero hindi ang lamig ng panahon ang nagpapanindig ng kanyang balahibo, kundi ang talim ng tingin ng kanyang ama. Huwag mong kunin ang kursong mass communication. Kunin mo ang business administration at iyon ang masusunod. Mariing utos ni Don Joaquin. Nakatayo ito ng tuwid, tila isang hari na naglalabas ng dekreto. Umiling si Judith, pilit na pinatatag ang boses kahit nanginginig ang kanyang tuhod. No, Dad. Passion ko ang pagiging reporter, hindi ang pagpapatakbo ng kumpanya. Lumapit ang kanyang ina na si Doña Jessica at hinaplos ang kanyang pisngi. Baby, ikaw lang ang nag-iisang anak namin ng iyong ama. Kanino pa ba namin ipamamana ang lahat ng pinaghirapan ng mga ninuno mo, kundi sa iyo lamang? Pakiusap, sundin mo na ang ama mo. Doon na sumabog si Judith. Tinabig niya ng bahagya ang kamay ng ina. Puno ng hinanakitang mga mata. Hindi mo ko naiintindihan, Ma'am. Lagi na lang kung anong gusto nyo, yun ang nasusunod. Paano naman ang pangarap ko? Para nyo kung ginawang manika. Dapat ganito ang kilos ko. Dapat ganito ang suot ko. Nakakasakal na mapa. Kung hindi ka susunod, lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. Wala akong anak na suwail. Bulyaw ng Don na namumula sa galit. Han, tama na. Awat ni Doña Jessica pero huli na. Oo, lalayas ako. Sigaw ni Judith. Kung pera lang ang ipagmamalaki nyo, sana pala, nabibili rin ng magulang na marunong rumispeto sa nararamdaman ko. Halos magdilim ang paningin ng Don at takmang sasampalin ng anak, pero mabilis itong naharang ni Jessica. Hindi na naghintay si Judith. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo palabas ng mansyon. Tumakbo si Judith sa gitna ng malakas na ulan. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang suot niyang mamahaling damit na basang-basa ngayon. Napadpad siya sa isang subdivision na malayo sa kanila at patagong nakalusot sa mga gwardyang nagbabantay. Hanggang sa tumigil siya sa tapat ng isang dambuhalang gate ng Valderrama Mansion. Hingal na hingal siya nang biglang bumukas ang maliit na pinto ng gate. Isang matandang babae na nakasuot ng uniforme ng mayordoma ang tumambad sa kanya. Ikaw ba yung bagong katulong na galing Bicol? Bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa hinihintay. Mataray na tanong nito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Hindi po, kasi hindi na nakatapos si Judith dahil hinila na siya nito papasok. Ang dumi-dumi mo, magpalit ka na doon ng uniforme sa quarters. Ayaw ng amo natin ng dugyot. Wala sa sariling sumunod si Judith. Nagpalit siya ng damit at lumabas. Pero habang naglalakad siya sa hallway ng mansyon, biglang bumukas ang pinto ng isang silid. Isang matangkad na lalaki ang lumabas. Nakasuot lang ito ng white towel sa bewang. Basa pa ang buhok at kitang-kita ang matipunong abs na may mga patak-patak pa ng tubig. Napahinto si Judith. Nagtama ang paningin nila. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Si Erickson Valderrama. Tinitigan niya si Judith mula sa basang buhok nito hanggang sa suot nitong mamahaling sapatos na hindi pang katulong. Sino ka? Baritono't malamig na tanong ni Erickson, pero may kakaibang kislap sa mga mata nito habang nakatitig sa mukha ni Judith. Lumunok si Judith. Lord, bakit ang gwapo ng boss ko? Ako po yung bagong katulong. Bahagyang umiti si Erickson at humakbang palapit. Naamoy ni Judith ang bango ng mamahaling shower gel nito. Isang katulong na nagsusuot ng mamahaling Chanel dress? Interesante. Muntik nang makalimot si Judith na huminga nang haplusin ni Erickson ang isang hibla ng basang buhok na humarang sa mukha niya. Siguraduhin mo na malinis ang kwarto ko, Mid. Dahan-dahang pinihit ni Judith ang doorknob ng kwarto ni Erickson. Pagpasok niya, halos malula siya sa laki nito. Amoy expensive perfume at leather ang paligid. Sobrang panlalaki ng vibe. Kulay gray at black ang walls at sobrang linis. Nakaabang pala si Erickson sa gitna ng kwarto. Suot na ang isang itim na silk robe pero bukas pa rin ang dibdib nito. Huwag ka lang bastang tumayo dyan. Simulan mo nang maglinis. Utos ni Erickson habang nakasandal sa kanyang king-size bed. Hawak ang isang tablet. Opo sir. Sagot ni Judith.
Kinuha niyang feather duster na inabot sa kanya kanina ng mayordoma. Pero ang totoo, hindi niya alam kung paano magsimula. Sa bahay nila, may 6 silang katulong na gumagawa ng lahat para sa kanya. Sinubukan niyang punasan ang mga display na relo ni Erickson sa side table. Pero dahil sa kaba, muntik niya nang mabitiwan ng isang Rolex. Ingat, kulang pa ang buhay mo bilang kabayaran dyan. Malamig na biro ni Erickson, pero bakas ang amusement sa mukha nito. Pasensya na po sir, medyo madulas lang po yung basahan. Palusot ni Judith. Tumayo si Erickson at dahan-dahang lumapit sa kanya. Bawat hakbang nito, nagpapabilis ng tibok ng puso ni Judith. Huminto ito sa mismong likuran niya. Ramdam ni Judith ang init na dala ng presensya ng lalaki. Nanginginig ka. Bulong ni Erickson sa kanyang tenga. And your hands. Masyadong malambot para sa isang katulong na galing probinsya. Hindi ka ba nagtatrabaho sa bukid doon? Napaharap si Judith sa gulat, dahilan para magkalapit ang mukha nila. Inches apart na lamang. Halos maduling si Judith sa lapit ng mukha ni Erickson. Ang tangos ng ilong nito at ang mga mata ay tila binabasa ang bawat sekreto niya. Ano po, sa bahay lang po ako. Tagaluto. Pagsisinungaling niya habang pilit na umiiwas ng tingin. Biglang hinawakan ni Erickson ang baba ni Judith at inangat ito para magtagpo ang mga mata nila. Hindi ka magaling magsinungaling, miss. Pero sige, pagbibigyan kita. Inilapit pa ni Erickson ang mukha niya. Sapat na para maramdaman ni Judith ang hininga nito sa kanyang labi. Linisin mo ang banyo pagkatapos. Siguraduhin mo na wala akong makikita kahit anong mantsa. Kundi may penalty ka sa akin. Nang bitiwan siya ni Erickson, parang nanlambot ang tuhod ni Judith. Mabilis siyang tumakbo papasok sa banyo at isinandal ang likod sa pinto. Diyos ko, Judith, ano tong pinasok mo? Bulong niya sa sarili habang hawak ang dibdib na parang may tambol sa loob. Lalayas ka na nga lang, sa gwapo pang lalaki mapapadpad. Sa labas ng banyo, naiwang nakangisi si Erickson habang tinitingnan ng pinto. Isang katulong galing Bicol. Pero amoy Jo Malone at naka-Chanel. Mukhang magiging masaya itong laro na to ah. Paglabas ni Judith sa banyo, pagkatapos ng halos 30 minuto na ginugol niya sa pagtitig sa sarili sa salamin at pagpapakalma sa puso, nakita niyang nakaupo pa rin si Erickson sa couch. Pero ngayon, may hawak na itong baso ng wine. Tapos na po, sir. Mahinhin na sabi ni Judith. Itinaas ni Erickson ang isang kilay. Talaga? Patingin nga. Tumayo ito at pumasok sa banyo. Sumunod si Judith, kinakabahan. Pagpasok nila, agad na kinuha ni Erickson ang puting tissue at ipinunas ito sa gilid ng sink. Puti pa rin ang tissue. Malinis. Magaling. Pero bakit amoy panlalaki ang banyo ko? Ginamit mo ba ang mamahalin kong body wash pang linis? Nanlaki ang mata ni Judith. Ha? Sir, kasi akala ko po sabong panglinis din yun. Mabango po kasi, baka mas matanggal ang dumi. Napahilot sa sentido si Erickson, pero may nakatagong ngiti sa kanyang mga labi. 10,000 ang halaga ng isang bote ng body wash na yan. Tapos ginawa mo lang panlinis ng sahig. 10,000? Halos mapatalon si Judith. Isang bote lang yon, sir, ang mahal naman. Dahilan niya na madalas niyang marinig sa yaya niya dati. Dahan-dahang lumapit si Erickson kay Judith hanggang sa maipit ang dalaga sa pagitan niya at ng countersink. Ipinatong ni Erickson ang 2 kamay sa gilid ni Judith para ito ay ikulong. Dahil sinayang mo ang sabon ko, kailangan mo kong bayaran. Paano mo babayaran yun? Ibabawas niyo na lang po sa sahod ko. Kabadong mungkahi ni Judith. Sa liit ng sahod mo bilang katulong. Baka abutin ka ng 3 buwan bago mabayaran ng isang bote na yun. Bulong ni Erickson. Inilapit niyang mukha sa leeg ni Judith at naramdaman ng dalaga ang maranghang pag-amoy nito sa kanya. Wait, amoy ng sabon ko rin ang gamit mo ah. Pati ba sa sarili mo ginamit mo rin? Hindi po, tumalsik lang po kanina nung nagkukuskus ako. Depensa ni Judith. Kahit ang totoo, sinubukan niya talagang amoy ng sabon dahil ang bango nito. Sinungaling. Paos na sabi ni Erickson. Tiningnan niya ang labi ni Judith pagkatapos ay ang mga mata nito.
Ang mga mata mo, hindi mukhang sanay sa hirap. Parang wala silang nakikita kundi karangyaan. Umiwas ng tingin si Judith. Sir, marami pa po akong lilinisin. Labas na po ako. Sandali lang. Pigil ni Erickson. Hinawakan niyang kamay ni Judith at tiningnan ang mga kuko nito. May manicure ka pa. Anong klaseng katulong ang may ganitong kuko? At branded ang sapatos mo. Original ba to? Okay lang po yan, sir. Class A. Marami po niyan sa amin sa Bicol. Mabilis na sagot ni Judith. Kahit ang totoo, binili niya iyon sa Paris noong huli niyang bakasyon. Binitiwan ni Erickson ang kamay niya at tumalikod ng may nakakalokong ngiti. Okay, since expert ka sa ukay-ukay at gawaing bahay, bukas ikaw ang maglalaban ng lahat ng suits ko, pero hindi ka gagamit ng washing machine. Halos malaglag ang panga ni Judith. Hand wash? Sir, masisira ang kamay ko. Ang suits niyo po. Pwes mamili ka. Aayusin mo ang trabaho mo o sisirain mo ang kuko mo. Sige na, lumabas ka na. Kailangan ayusin mo ang higaan ko bago ka umalis. Napabuntong hininga na lang si Judith habang nakatingin sa salamin na maliit at medyo amoy chlorine na bathroom ng mga katulong. Binuksan niya ang gripo para matakpan ang ingay ng pagpindot niya sa cellphone. Kabadong-kabado siya, pero kailangan niyang gawin to. Palihim siyang nag-text sa best friend niyang si Juday. Hindi lumipas ang 1 minuto, nag-vibrate agad ang kanyang cellphone. Bruha ka? Nasaan ka ba? Nag-aalala ng mga magulang mo rito. Buong bodyguard team na yata pinapahanap sa'yo. Nag-aalala ba talaga sila sa akin? O baka naman worried lang sila kasi walang magbabantay ng mga ginto nila? Anyway, call me kapag na-clear mo na ang digital footprint ko. Safe ako rito, Juday. For the first time, ramdam ko yung freedom na deserve ko. Hindi niya na hinintay pa ang sagot nito at mabilis niyang pinatay ang tawag. Eksaktong paglabas niya ng banyo, muntik na siyang mapasubsob sa matigas na dibdib ng isang lalaki. Dahan-dahan lang, sabi ng isang baritonong boses. Pag-angat ng tingin ni Judith, sinalubong siya ng mapungay pero tila ng aasar na mga mata ni Erickson. Ang gwapo't medyo supladong anak ng amo niya. Bagong ligo ito at amoy mamahaling perfume na humahalo sa amoy ng bagong plantsyang polo. Sorry, Sir Erickson. Hindi ko po sinasadya. Nauutal na sabi ni Judith habang pilit na umiiwas ng tingin. Bilang bagong katulong, kailangan niyang magpanggap na mahinihin. Inilapit ni Erickson ang mukha niya. Sapat na para maramdaman ni Judith ang hininga nito sa kanyang tenga. Bakit parang namumutla ka? At bakit dala-dala mo yung phone mo sa loob ng banyo? Rules are rules, Judith. Bawal ang distractions habang working hours. Opo, sir. Itatago ko na po. Sagot ni Judith. Pero bago pa siya makahakbang paalis, hinawakan ni Erickson ang braso niya. Hindi mahigpit, pero sapat na para magkaroon ng kuryente sa pagitan nilang dalawa. Kung tutuusin, nakakalokong umisi si Erickson habang ang mga mata niya nakatitig sa mukha ni Judith ng matagal. Hindi ka mukhang katulong para sa akin. Iba ang mga kilos mo. Yung tipong hindi pa nakaranas ng mabigat na trabaho kahit 1 araw lang. Sino ka ba talaga, Judith? Kinabahan si Judith, pero nanatili siyang palaban. Katulong niyo lang po ako, sir. Huwag niyo pong masyadong gamitan ng script ng teleserye ang buhay ko. Natawa ng mahina si Erickson at binitiwan ng kanyang braso. Palaban, gusto ko yan. Sige na, bumalik ka na sa kusina. Pero tandaan mo, palagi kitang sinusubaybayan. Habang naglalakad palayo si Erickson, napahawak si Judith sa kanyang dibdib. Muntik na yun, pero bakit ganun? Sa gitna ng takot niyang mabuking, parang mas bumibilis ang tibok ng puso niya dahil sa titig ni Erickson. 10 buwan na ang lumipas. Ang dating heirs na si Judith, sanay na sa buhay katulong sa mansyon ng mga Valderrama. Pero sa loob ng 10 buwan na yun, hindi lang ang trabaho niyang naging routine, naging bahagi na rin ng buhay niya si Erickson. Lahat, nagsimula noong gabing umuwing wasak na wasak si Erickson. Lasing na lasing ito matapos ang matinding away nila ni Don Valderrama tungkol sa negosyo. Sir, dahan-dahan lang po. Bakit po ba kayo nagpakalasing ng husto? Pag-aalalang tanong ni Judith. Nasa garden sila noon. Malalim ang gabi.
At tanging ang liwanag ng buwan ng saksi habang hinahaplos ni Judith ang likod ni Erickson na patuloy na nagsusuka. Inangat ni Erickson ang kanyang mapulang mga mata, punong-puno ng sakit at pagod. Thank you, Judith. Sa totoo lang kung wala ka rito, baka nagpatiwakal na ako sa pressure ng tatay ko. Napaiwas ng tingin si Judith, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko bilang maid nyo, sir. Biglang hinawakan ni Erickson ang magkabilang pisngi ni Judith. Ang haplos niya ay mainit na tila may kuryenteng dumadaloy. Para sa akin, hindi ka lang basta katulong. Ikaw ang tagapagligtas ko, ang anghel ko. Mahina at paos nitong bulong. Ikaw lang ang tanging nakakakita sa totoong ako, Judith. Hanggang sa nangyari, ang isang mapang-angkin at mapusok na halik ang sumelyo sa gabing yun. Isang halik na nauwi sa isang mainit na pagmamahalan na hindi nila inaasahan. Pero ang langit biglang naging impyerno. Nalaman ni Don Valderrama ang tungkol sa kanila. Isang hapon, ipinatawag si Judith sa madilim at malamig na office ng matanda. Nilapag ni Don Valderrama ang isang checkbook sa lamesang mahogani. 100,000,000 piso. Kunin mo yan. Iwanan mo ang anak ko at ipalaglag mo ang batang yan. Diretsyong sabi ng matanda. Walang kahit anong emosyon ng mga mata nito. Ayokong magkaroon na nga po ang pamilyang ito mula sa isang hampas lupang katulong. Napakuyom ang kamao ni Judith. Ramdam niya ang panginginig ng buong katawan niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Mahal na mahal ko si Erickson, Don Valderrama. Mahal po namin ang isa't isa. At ang batang to, bunga ito ng pagmamahalan namin. Kilalang kilala ko ang anak ko, iha. Panguyam ng matanda habang humihit-hit ng tabako. Kahit sinong babae bubukas sa harap niya, papatusin niya. Alam mo naman ang mga lalaki, may mga pangangailangan yan. Ginamit ka lang niya dahil ikaw ang nandyan. Huminga ng malalim si Judith. Tumingin siya ng diretso sa mata ng Don. Ang tingin ng isang babaeng hindi basta-basta. Hindi ganun si Erickson. Kahit anong paninira niyo, hindi ako maniniwala. Matapang niyang sagot. Alam ko ang mga amang gaya niyo. Gagamitin niyo lang ang anak ninyo para sa sarili niyong ambisyon. Si Eric, nahihirapan siya dahil sa pressure niyo. He's not a tool. He's your son. Namula sa galit si Don Valderrama. Hinampas niya ang lamesa na nagpaalingaw-ngaw sa buong silid. Ang kapal ng mukha mo. Para kang sino? Para usan ka lang naman ng anak ko. Matuto kang lumugar. Isang tawag ko lang, kaya kitang pawiin sa mundong to. Hindi natinag si Judith. Hawak niya ang tiyan niya. Tila ba pinoprotektahan ang munting buhay sa loob. Pera niyo lang ang meron kayo, Don Valderrama. Pero si Erickson, sa akin siya totoong masaya. Kahit sunugin niyo pang checking yan, hindi ko iiwan ang anak niyo. Kinabukasan, maganda ang gising ni Judith. Pakiramdam niya, siya ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Habang naglalakad sa hallway ng mansyon, hindi niya mapigilang haplusin ang tiyan niya. Kagagaling lang niya sa check-up at ang balita ng doktor ang pinakamagandang musikang narinig niya. Kambal ang dinadala niya. Kambal, siguradong matutuwa si Erickson na to. Bulong niya sa sarili habang malawak ang ngiti niya. Dali-dali siyang pumunta sa garden, sa paborito nilang tagpuan sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Pero bago pa siya makalapit, narinig niya ang boses ng isang babae, si Julina, ang sosyal at ambisyosong ex-fling ni Erickson. Balita ko may girlfriend ka na raw. Isang katulong? Seryoso ba, Erickson? Maarting sabi ni Julina habang humihit-hit ng vape. Hindi ko akalain ng tagapagmana ng mga Valderrama. Wala palang taste. Ganun ba siya kagaling sa kama? Siguradong mas magaling ako sa kanya. Aminin mo na. Ginamit mo lang siya para sa pleasure mo, di ba? Tayo lang naman ang nandito. Huminto ang mundo ni Judith nang marinig ang sagot ni Erickson. Oo, tama ka. Parang gumuho ang langit sa ulo na ni Judith. Ang mga pangarap na binuo niya kagabi lang, biglang naglaho na parang bula. Hindi niya na tinapos ang usapan. Humagulgul siya at mabilis na tumakbo papalabas ng mansyon. Bit-bit ang durog na puso.
Hindi alam ni Judith na pagkaalis niya, nagpatuloy ang pagsasalita ni Erickson na may halong seryosong tingin kay Julina. Sa una, yun talaga ang nararamdaman ko. Pagpapatuloy ni Erickson, ang boses ay puno ng pagsisisi pero may kasamang tamis. Kasi naaliw ako sa pagiging clumsy siya. Curiosity lang nung una kung anong feeling na maging girlfriend ang isang tulad niya. Pero Julina, nagkamali ako. Tumingin si Erickson sa malayo, parang may naalala. Narealize ko na hindi ko na kayang mawala siya sa tabi ko. Siya ang kanlungan ko tuwing wasak ako. At ngayon, ako ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo dahil magkakaanak na kami at bubuo ng sariling pamilya. Napairap si Julina, pero bilib din sa pagbabago ng kaibigan. I'm surprised, ang dating playboy na si Erickson Valderrama naging gentleman na. Pero papayag ba si Tito? Kilala mo naman ang ama mo. Sobrang taas ng standard nun. Tss, wala akong pakailam sa sasabihin ng matandang yun. Ipaglalaban at poprotektahan ko si Judith kahit anong mangyari. Malamig na tugon ni Erickson. Biglang may napansin si Julina sa damuhan. Sandali, ano to? Pinulot niya ang isang envelope. Pagbunot niya, bumungad ang isang ultrasound result showing twin fetus. Nanlaki ang mata ni Erickson. Inagaw niya ang papel at halos manginig ang kamay sa tuwa. Kay Judith to. Kambal. Kambal ang anak ko. Niyakap niya ang papel na parang doon nakasalalay ang buhay niya. Ang labi niya hindi maipaliwanag ang ngiti. Isang klase ng saya na ngayon lang niya naramdaman. Binabati kita, kaibigan. Magiging ama ka na sa wakas at kambal pa. Natatawang sabi ni Julina. Dahil mukhang seryoso ka na talaga. Tinatanggap ko ng business proposal. Regalo ko na yan sa'yo. Pero hindi nakikinig si Erickson. Iginala niya ang paningin sa garden. Judith? Judith! Kinabahan siya. Kailangan niyang mahanap si Judith bago pa ito makalayo. Basang-basa sa ulan si Judith habang naglalakad sa harap ng naglalakihang gate ng kanilang sariling mansyon. Ang bawat patak ng ulan tila nakikiramay sa bigat ng dinadala niya. 10 buwan ang nakalipas. Umalis siya rito na puno ng pangarap na makahanap ng kalayaan. Pero ngayon, bumalik siya na wasak at talunan. Akala niya, kay Erickson niya mahanap ang tunay na kaligayahan. Pero matinding kabiguan lang pala ang naghihintay sa kanya. Pagkakita sa kanya ng mga guard, mabilis na bumukas ang gate. Sumalubong sa kanya ang kanyang ina. Si Doña Jessica na halos mabitiwan ng hawak na payong sa sobrang pag-aalala sa kanya. Mommy, patawad po. Hagulgol ni Judith habang mahigpit na niyayakap ang ina. Patawad kung iniwan ko kayo ni Daddy. Nagsisi po ako. Dapat nakinig ako sa inyo. Wala na yun, anak. Huwag mo na yung isipin. Umiiyak ding sagot ni Jessica habang hinahaplos ang basang buhok ng anak niya. Andito kami. Hindi ka titiisin ng mga magulang mo. Dahil sa matinding lamig, pagod at emosyon, biglang nagdilim ang paningin ni Judith. Nawalan siya ng malay sa mismong bisig ng kanyang ina. Nang magising si Judith, nasa loob na siya ng kanyang malambot at pamilyar na kwarto. Sa labas ng pinto, naririnig niya ang mahinang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Sinong walang yang bumuntis sa batang yan? Galit na boses ni Don Joaquin na ama ni Judith. Pinalaki natin siyang parang prinsesa, Jessica. Nilamok, hindi natin pinadapo sa kanya. Tapos wawasakin lang ng kung sinong lalaki. Nakita ni Judith ang kanyang ama na nakatalikod, pero baka sa balikat nito ang paghikbi. Ang matapang na CEO na kinatatakutan sa business world, umiiyak dahil sa awa sa kanyang kaisa-isang anak. Han, hayaan mo na nating magpahinga ang anak natin. Ang mahalagay nandito na siya. At isipin mo, kambal ang magiging apo natin. Isang lalaki at isang babae. Magbabayad ang lalaking yun. Mariing sabi ni Joaquin. Sisiguraduhin kong magsisisi siya sa ginawa niya sa anak ko. Maya-maya pa, pumasok si Jessica sa kwarto na may dalang pagkain. Bibi ko, kain ka na muna. Sinigang na bangus to, paborito mo. Masustansya to, para sa'yo at sa kambal. Muling napahagulgol si Judith at niyakap ang ina. Mami, sorry talaga. Nabigo ko kayo. Nagtiwala ko sa maling tao. Shh, wag mo nang sisihin ang sarili mo.
sabi ni Doña Jessica. Pumasok din si Don Joaquin at naupo sa tabi ng kama. Judith, sino ang ama ng kambal? Sabihin mo sa akin. Napakuyom ang kamao ni Judith. Naalala niya ang mukha ni Erickson at ang pang-iinsulto ni Julina. Ayokong banggitin ang pangalan ng hayop na yun, Dad. Ayoko na siyang maging bahagi ng buhay ko. Tumingin si Judith ng diretso sa kanyang ama. May bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Pero Dad, kung pwede pa, pagkapanganak ko, tatanggapin ko na ang alok niyo. Mag-aaral ako ng business administration at ako nang magpapatakbo ng kumpanya natin. I want to be strong for my babies. Ngumiti si Joaquin, bagaman may lungkot sa mga mata. That's my girl. Hahayaan nating makita ng lalaking yun kung sino ang sinayang niya. Habang nagpapahinga, hinawakan ni Judith ang ultrasound photo. Kahit galit siya kay Erickson, hindi niya maikakaila na tuwing titingnan niya ang larawan ng kambal, naaalala niya ang mga gabing akala niya mahal siya ng binata, ang mga haplos nito at ang mga bulong nito na you're my angel. Erickson, akala mo ba talaga katulong ako? Hindi mo alam na ang babaeng tinalikuran mo. Siya palang kaisa-isang tagapagmana ng pinakamalaking kalaban ng pamilya niyo. Sa kabilang banda, parang pinagsakluban ng langit at lupa si Erickson. Mag-isa siyang naglalasing sa madilim na garden sa mismong spot kung saan sila palaging nagtatagpo ni Judith. Ang lugar na dati, puno ng saya at mga nakaw na sandali, ngayon ay puro sakit na lang ang hatid. Umiiyak si Erickson habang tinititigan ng picture nilang dalawa at ang ultrasound ng kambal. Hinahaplos niya ang papel na tila ba mararamdaman niya roon ang init ng palad ni Judith. May angel, bakit mo ko iniwan? Paos na bulong niya, sabay tungga ng alak. Sabi mo hindi mo ko iiwan kahit anong mangyari. Brad, kailangan mo nang kumain. Sabi ni Tito hindi ka pa raw kumakain simula kaninang umaga. Singit ni Julina na may dalang tray ng mainit na lugaw. Nag-aalala na rin siya dahil ngayon niya lang nakitang ganito kawasak ang kaibigan. Wala akong gana. Malamig na sagot ni Erickson nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Gusto kong mapag-isa, Julina. Umalis ka na. Bigla nilang napaluhod si Julina sa damuhan sa mismong harapan ni Erickson. Doon na bumuhos ang kanyang luha. Patawad, Eric. Kasalanan ko kung bakit ka iniwan ni Judith. Hikbi ni Julina. Natigilan si Erickson. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baso ng alak at tinitigan ng mariin si Julina. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng lungkot, ngayon ay napalitan ng kaba at galit. Anong ibig mong sabihin? Pinacheck ko ang CCTV kanina. Sabi ni Julina habang nakayuko. Nakita ko sa video na nandoon si Judith sa likod ng mga halaman nung nag-uusap tayo. Narinig niya yung mga sinabi ko. At yung yes, that's true mo. Eric, baka akala niya totoo yung mga pang-iinsulto ko sa kanya. Parang gumuho ang mundo ni Erickson. Napabitaw siya sa hawak niyang bote at napasabunot sa sarili niyang buhok. Ang yes, that's true na tinutukoy niya noon ay ang pag-amin na naaaliw siya kay Judith noong una. Pero hindi niya natapos ang sasabihin dahil umalis na ang dalaga. So, akala niya ginamit ko lang siya? Nanginig ang boses ni Erickson. Napaluha siya lalo nang ma-realize kung gaano kasakit ang naramdaman ni Julina bago ito tumakbo papalabas ng mansyon sa gitna ng ulan. Napakuyom ang kanyang kamao. Tumayo siya kahit medyo pasuray-suray dahil sa kalasingan. Tumingala siya sa langit at tila nangangako sa mga bituin. Hahanapin kita, Judith. Hahanapin kita at babawiin kita sa kahit kanino. Mariin niyang sabi habang tumutulo ang luha. Hindi ko hahayaang lumaki ang kambal natin nang walang ako. Itatama ko ang lahat, may angel. Pangako yan. 6 na taon ang lumipas. Para kay Erickson, parang tumigil ang oras simula nung gabing mawala si Judith. Kahit lunurin niya ang sarili sa trabaho, ang mukha pa rin ng kanyang angel at ang imahe ng kanilang kambal na malamang may 6 na taong gulang na ngayon ang laging nasa isip niya. Dahil sa sobrang lungkot, madalas mapabayaan ni Erickson ang kumpanya. Mas madalas siyang makitang may hawak na baso ng alak kaysa sa mga business papers. Kaya naman, tuluyan nang bumagsak ang ratings ng Valderrama Group of Companies.
Napatigil si Erickson sa pag-inom nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang amang si Don Lito Valderrama, na galit habang hawak ang kanyang baston. Ano na naman ang ginagawa mo sa sarili mo, Erickson? Huwag mong idamay ang kumpanyang pinaghirapan ng mga ninuno natin dahil lang sa kabaliwan mo sa hampas lupang katulong na yon. Napakuyom ang kamao ni Erickson. Tumayo siya at galit na sinalubong ang tingin ng kanyang ama. Nang dahil sa pagiging mapagmataas mo, kaya ako iniwan ng mag-ina ko. Isa kang walang kwentang ama. Hindi ko masisisi ang aking ina kung bakit kanya iniwan. Sino ba namang gustong makasama ang taong walang puso na gaya mo? Isang malakas na hampas ng baston ang tumama sa panga ni Erickson. Napasubsob siya sa sofa pero agad ding bumangon habang may tumutulong dugo sa gilid ng kanyang labi. Huwag mong babanggitin sa harap ko ang walang kwentang babaeng yon. Bulyaw ni Don Lito. Baka gusto mong ibaon ko sa lupang malanding babaeng yon, pati na ang mga anak mo. Sa sobrang galit, kinuwelyuhan ni Erickson ang ama. Huwag na huwag mong sasaktan ng mag-ina ko. Kilala mo ko, Erickson. Hindi ako nagbibiro sa mga banta ko. Ginagawa ko ang lahat ng yon. Binitiwan ni Don Lito ang panga ng anak at inayos ang suit. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit bumagsak ang kumpanya. Ikaw ang dapat mag-ayos nito. May paraan para mailigtas tayo. Napatingin ng masama si Erickson. Anong plano mo? Pakasalan mo si Judith Suarez, ang nag-iisang anak ni Don Joaquin Suarez. Diretsyong sabi ng matanda. Kahit mortal na kalaban natin ang mga Suarez sa business, kailangan nating makuha ang loob ng babaeng yan. Napatigagal si Erickson, parang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Judith Suarez? Nauutal niyang tanong. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano. Kapangalan lang siya ng hampas lupang katulong mo. Pero ang babaeng to, nakapagtapos sa top university sa ibang bansa. Ang balita, naanakan daw siya ng isang estranghero noon. Base sa private investigation ko, kambal din ang anak niya. Napahawak sa lamesa si Erickson. Kambal? Mas mabuti nang magpakasal sa babaeng mayaman kaysa sa katulong na peperahan ka lang. Patuloy ng matanda habang nakangisi. Kapag napaibig mo siya, mapupunta sa atin ang yaman nila. Baka sa'yo na mapunta ang kumpanya ng mga Suarez. Hindi alam ni Don Lito pero sa loob-loob ni Erickson, may nabuhay na kakaibang pag-asa. Hindi siya interesado sa pera, pero ang pangalang Judith at ang pagkakaroon nito ng kambal ay sapat na para patayin ang kanyang sistema. Judith Suarez. Bulong ni Erickson sa kanyang isip. Siya ba ang Judith ko? Humarap siya sa ama, may panibagong apoy sa kanyang mga mata. Sige, gagawin ko. Mapapaibig ko si Judith Suarez. Pero sa oras na makuha ko ang gusto mo, huwag mo na akong papakialamanan kailanman. Lumipas ang ilang linggo, sumentro si Erickson sa pag-aaral tungkol sa Suarez Group of Companies at sa paghahanda sa nalalapit na business gala kung saan makikilala niya si Judith Suarez. Sa bawat meeting at research niya, hindi niya maiwasang isipin si Judith, ang maid na nagbigay kulay sa mundo niya. Nasa isang ingranding hotel ballroom ang business gala. Kumikinang ang chandelier. Nagkalat ang mga negosyanteng nakasuot ng mamahaling damit. Kasama si Erickson, ang kanyang ama, si Don Lito, na mayabang na pinakilala siya sa mga business partners nila. Nandyan na sila, bulong ng isang guest. Napalingon si Erickson sa entrance. Ang spotlight ay dahan-dahang sumusunod sa isang babaeng bumababa sa grand staircase. Nanlaki ang mata ni Erickson. Isang babaeng naglalakad na may kumpiyansa. Suot ang isang emerald green gown na gawa ng isang sikat na designer. Ang kulay na bagay-bagay sa maputi niyang balat. Kumikinang ang mga brilyante sa kanyang leeg at tenga, habang ang kanyang buhok ay nakatirintas ng eleganting nakapatong sa isang balikat. Ang kanyang mga mata na dating puno ng lungkot at pagtatago, ngayon ay matatalim at puno ng determinasyon. Naglakad siya na tila isang reyna, at sa likod niya ay dalawang bata, isang lalaki at isang babae na kamukhang kamukha niya. Ang kambal ay mayroon ding mga mata na tila may nakatagong karunungan. Hindi makagalaw si Erickson, pinagpapawisan ng kanyang palad. Imposible, paano nga? Narinig niya ang boses ng kanyang ama, halos pabulong din sa gulat.
Si Judith? Si Judith Suarez yan? Lumapit ang babae sa kanilang direksyon. Ang kanyang ngiti hindi umabot sa mga mata na tila may tinatagong galit at pighati. Magandang gabi, Don Lito. Eleganting bati ni Judith Suarez. Ang boses niya'y malambing pa rin, pero may otoridad na ngayon. At ikaw naman siguro si Erickson Valderrama. Tumingin siya ng diretso kay Erickson at sa mga sandaling yun, tila binalikan ng lahat ng alaala. Ang banyo, ang garden at ang ulan. Ang titig niya'y parang kidlat na tumatago sa kaibuturan ng kaluluwa ni Erickson. Hindi makapagsalita si Erickson. Ang tanging nasabi niya lang, Judith? pero ibang Judith ang kaharap niya. Ang Judith na to ay hindi na ang simpleng maid na nakilala niya. Ito na ang Judith Suarez na babaeng magpapatiklop sa kanya. Natawa ng mahina si Judith. Oh, mukhang familiar ka sa pangalan ko. Pero sana Mr. Erickson, kilala mo rin ang kumpanyang kinakatawan ko. Hindi na ako yung Judith na kilala mo. Lalong namutla si Erickson. Ang dalawang bata sa likod ni Judith dahan-dahang lumapit sa kanya. At sa mga sandaling yun, kitang-kita niya ang sarili niya sa mga mata ng kambal. Hindi ka pangalan. Ito mismo si Judith. Ang aking Judith. At ang kambal. Ang aming kambal. Naramdaman ni Don Lito ang pagkabigla ng anak niya. Sumingit siya. Judith, I mean, Miss Suarez. Hindi namin alam na ikaw palang tinutukoy ni Don Joaquin. Well, tama ka. Matalim na sagot ni Judith. At ngayong alam nyo na, sana handa kayo sa laro. Habang nakatayo sila sa gitna ng ballroom, lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ramdam ni Erickson ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nakatingin sa kambal na seryosong nakatitig din sa kanya. Ang mga bate carbon copy niya, mula sa hugis ng ilong hanggang sa talim ng tingin. Judith, Sa wakas ay nakapagsalita si Erickson. Ang boses niya ay gumaralgal. hindi ko alam. Siyempre, palagi ka namang walang alam. Malamig na sagot ni Judith. Sumenyas siya sa kanyang assistant na iabot ang isang asul na folder. Don Lito, nabanggit niyo ang tungkol sa pagsasalba ng inyong kumpanya sa pamamagitan ng pag-iisang dibdib namin ni Erickson. Tama, di ba? Nagulat si Don Lito. Paano mo nalaman? Marami akong paraan. Ako ang may-ari ng 40% ng shares na kailangan nyo para hindi kayo mabangkarote. At dahil gusto nyong magpakasal kami, sige, tatanggapin ko ang proposal ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Erickson. Pero bago pa siya makaramdam ng tuwa, itinuloy ni Judith ang kanyang sasabihin. Pero may kapalit. Pagpapatuloy ni Judith. Si Erickson ay magtatrabaho para sa akin bilang personal driver at bodyguard ko at ng mga anak ko sa loob ng 3 buwan. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat kang maging bahagi ng pamilya Suarez. Kung hindi mo matatapos ang 3 buwan na sumusunod sa bawat utos ko, kakansilahin ko ang merger at hahayaan kong bumagsak ang Valderrama Group. Napasinghap si Don Lito. Ano? Ang anak ko? Gagawin mong driver? Bakit hindi? Matapang na sagot ni Judith. Dati naman ako ang utusan nyo, di ba? Ngayon, baliktad na ang mundo. Erickson, anong plano mo? Gagawin mo ba para iligtas ang kumpanya ng tatay mo? O masyadong mataas ang pride mo? Tumingin si Erickson kay Judith pagkatapos ay sa kambal. Nakita niya ang batang lalaki na nakahawak sa laylayan ng gown ni Judith. Tila nagtataka kung sino ang lalaking kaharap nila. Sa sandaling yun, hindi na iniisip ni Erickson ang kumpanya. Gusto niyang makabawi. Gusto niyang makasama ang mag-ina niya. Gagawin ko. Mariing sagot ni Erickson. Erickson! Saway ng kanyang ama. Hindi, Dad. Gagawin ko. Seryosong sabi ni Erickson habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Judith. Kahit anong yutos mo, Judith. Kahit maging tagalinis mo pa ako ulit. Gagawin ko. Basta mapalapit lang ako sa'yo at sa kambal. Lumapit si Judith kay Erickson. Sapat na para maamoy niya ang pamilyar na bango nito. Ngunit ngayon, mas matapang at mas mahal na ang perfume nito. Inayos ni Judith ang korbata ni Erickson. Isang galaw na tila, nakakaakit pero may halong pananakot. Magaling. Bulong ni Judith sa may tenga ni Erickson. Sapat na para kilabutan ang binata.
Be ready tomorrow at 5 a.m. sharp. Huwag kang malilate, sir. Baka makalimutan mong empleyado na lang kita ngayon. Nang lumayo si Judith, iniwan niya si Erickson nakatulala. Ramdam ni Erickson ang kuryente sa bawat dampi ng daliri ni Judith sa leeg niya. Alam niyang magiging impyerno ang susunod na 3 buwan. Pero handa siyang pagdusahan ng lahat para lang makuha ulit ang tiwala ng kanyang Judith. Eksaktong alas 5 ng umaga, nakatayo na si Erickson sa tapat ng mansyon ng mga Suarez. Nakasuot siya ng plantsadong puting polo at itim na slacks na mukha pa ring model, pero ngayon ay driver na ang porma. Bumukas ang malaking pinto at lumabas si Judith. Suot niya ang isang formal na business suit na kulay beige, habang ang kambal na sina EJ at Gigi nakasuot ng kanilang cute na school uniforms. Late ka ng 30 segundo, bungad ni Judith habang nakatingin sa kanyang mamahaling relo. Buksan mo ang pinto. Agad na sumunod si Erickson. Magandang umaga, Judith. Magandang umaga, kids. Tiningnan lang siya ng kambal na tila nagtataka. Mami, sino siya? Bakit siyang nagmamaneho ng kotse, hindi si Kuya Marco? Tanong ni EJ na seryosong-seryoso ang muka. Ang carbon copy ni Erickson. Siya ang bago nating driver, EJ. Call him Kuya Erickson. Sagot ni Judith na may mapang-asar ng ngiti. Kumirot ang puso ni Erickson sa salitang kuya, pero pinigilan niya ang sarili. Ako ang bago niyong driver, mga bata. Ikinagagalak ko kayong makilala. Habang nasa biyahe patungo sa school ng kambal, sobrang tahimik sa loob ng sasakyan. Ramdam ni Erickson ang titig ni Judith sa kanya mula sa rearview mirror. EJ, Gigi, gusto niyo ba ang bago nating driver? Tanong ni Judith habang hinahaplos ang buhok ng mga anak niya. Parang pamilyar siya, Mami, sabi ni Gigi, ang batang babae na may mga matang gaya ng kay Judith. Kamukha niyang lalaki na nasa lakit. Naniga si Erickson sa pagmamaneho. Si Judith naman biglang napaayos ng upo at umiwas ng tingin. Gigi, stop imagining things. Marami lang talagang magkakamukha sa mundo. Pagkatapos ihatid ang kambal, naiwan na silang dalawa sa loob ng sasakyan. Ang katahimikan ay tila sumasabog sa tensyon. Nakakagulat lang na tinago mo ang picture ko sa lakit mo. Mahinang sabi ni Erickson, ang boses niya'y puno ng pag-asa. Don't flatter yourself, Erickson. Malamig na putol ni Judith. Para yun sa mga bata. Para alam nilang mukha ng taong naging pagkakamali ng nanay nila. Now, drive me to the office. Marami pa akong gagawin. Sa gitna ng traffic, biglang inihinto ni Erickson ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Lumingon siya kay Judith. Ang mga mata niya'y puno ng pagsisisi. Judith, please. Hanggang kailan natin gagawin to? Alam kong galit ka. Alam kong sinaktan kita pero yung kambal. Sila ang buhay ko ngayon. Let me be a father to them. A father? Nasaan ka nung nilalagnat sila nung sanggol pa lang sila? Nasaan ka nung una silang naglakad? Nasa mansyon nyo. Nagpapakasarap habang iniisip na convenience lang ako, hindi ba? Hindi totoo yun. Pinuntahan kita. Hinarap ko ang tatay ko. Sigaw ni Erickson pero agad din siyang huminahon. Judith, please. Give me a chance to prove myself. Gagawin ko lahat. Lumapit si Judith. Ang mukha niya'y ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Erickson. Naamoy ni Erickson ang pamilyar na bango ni Judith. Isang halimuyak na 6 na taon niyang hinanap-hanap. Then prove it. Sa loob ng 3 buwan, hindi mo ko pwedeng hawakan. Hindi mo ko pwedeng tawaging angel. At hindi mo pwedeng sabihin sa kambal na ikaw ang tatay nila hanggat hindi ko sinasabi. Maliwanag? Napalunok si Erickson. Ang lapit ni Judith nagpapatibok ng mabilis sa puso niya. Maliwanag, ma'am. Lumipas ang ilang araw at mas naging mahigpit si Judith kay Erickson. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi para sa dating CEO, yun ay ang panoorin ng mga lalaking umaaligid sa kanyang angel. Nasa labi ng Suarez Group of Company si Erickson. Suot ang kanyang driver uniform. Nang bumaba si Judith, kasamang isang matangkad at gwapong lalaki. Si Marco, isang sikat na arkitekto at matagal nang manliligaw ni Judith. Judith, I book a table at your favorite restaurant tonight. Sana naman hindi mo na ako tanggihan ngayon. Malambing na sabi ni Marco habang hawak ang siko ni Judith.
Napakuyom ang kamao ni Erickson. Gusto niyang sugurin ng lalaki at alisin ang kamay nito kay Judith, pero naalala niya ang kasunduan. Driver lang siya. Well, si Marco, nakangiting sagot ni Judith, pero sinadya niyang tumingin sa side view mirror para makita ang reaksyon ni Erickson. Erickson, dalhin mo ang mga bulaklak na bigay ni Marco sa sasakyan. Maingat ha, baka malagas. Yes, ma'am. Sagot ni Erickson na halos lumabas ang apoy sa mga mata. Pinanood niya si Marco na mag-flying kiss kay Judith bago ito umalis at sumakay sa sariling sasakyan. Habang papunta sila sa school para sunduin ang kambal, biglang tumunog ang phone ni Judith. Halos mabitiwan niya ito sa sobrang kaba. What? Anong nangyari kay EJ? Sigaw ni Judith sa cellphone. Fine, we're coming. Erickson, bilisan mo. Naaksidente si EJ sa playground. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Erickson. Kahit matrapik, ginamit niya ang husay niya sa pagmamaneho. Sumingit siya sa bawat eskinita. Ang kanyang puso'y tila gustong kumawala sa kaba. Para sa kanya, hindi na ito trabaho. Buhay ng anak niya ang nakataya dito. Pagdating sa school, nakita nilang umiiyak si EJ habang dumudugo ang tuhod at siko dahil nahulog daw sa slide. Ang mga teacher ay tila natataranta. EJ! Sigaw ni Judith. Akmang tatakbo pero muntik na siyang matapilok dahil sa kanyang heels. Bago pa man makalapit si Judith, naunahan na siya ni Erickson. Binuhat ni Erickson si EJ ng mabilis at banayad. Hush, buddy, daddy, kuya is here. You're gonna be okay. Brave boy, don't cry, right? Napatigil sa pag-iyak si EJ at tumitig sa mga mata ni Erickson. Doon niya naramdaman ang kakaibang seguridad. Hinawakan ng maliit na kamay ni EJ ang polo ni Erickson. It hurts, kuya. I know, but I got you. Bulong ni Erickson. Mabilis niyang kinuha ang first aid kit sa sasakyan at maingat na nilinis ang sugat ng bata. Habang si Gigi nakahawak sa braso niya at umiiyak din. Nakatayo lang sa gilid si Judith. Pinapanood ang tagpong yun. Nakita niya kung paano naging kalmado at mapagmahal si Erickson. Nawala ang supladong CEO at ang natira ay isang amang gagawin ng lahat para sa kanyang anak. Matapos mabandage ang sugat ni EJ, binuhat ni Erickson ang dalawang bata, isa sa kaliwa, isa sa kanan, patungo sa sasakyan. Thank you, Erickson. Mahinang sabi ni Judith habang nasa loob sila ng sasakyan. Ang kanyang boses hindi na malamig gaya ng dati. Salamat sa pagliligtas sa kanila. Tumingin si Erickson sa rearview mirror, diretso sa mga mata ni Judith. Kahit anong mangyari, Judith, hinding-hindi ko hahayaang masaktan sila. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Sa sandaling yon, nagtagpo ang kanilang mga titig. May kuryenteng dumaloy ang bawat salita ni Erickson. Napayuko si Judith dahil naramdaman niyang unti-unti nang bumibigay ang pader na itinayo niya sa kanyang puso. Gabi ng Sabado. Nakasuot si Judith ng isang hapit na black cocktail gown na lalong nagpatingkad sa kanyang ganda. Samantala si Erickson nakatayo sa tabi ng sasakyan. Suot ang kanyang uniforme pero ang mukha niya parang handang makipagyera. Dumating si Marco na may dalang isang bouquet ng red roses. You look stunning, Judith. Bati ni Marco sabay halik sa kamay ng dalaga. Salamat, Marco. Nakangiting sagot ni Judith habang pasimpleng tinitingnan ang reaksyon ni Erickson sa side mirror. Erickson, buksan mo ang pinto para kay Sir Marco mo. Utos ni Judith na may halong pambubwisit. Napakuyom ang kamao ni Erickson. Yes, ma'am. Halos balatan niya ng tingin si Marco habang pinapapasok ito sa backseat kasama si Judith. Habang nagmamaneho, hindi mapakali si Erickson. Sa rearview mirror, nakikita niyang masyadong malapit si Marco kay Judith. You know, Judith, I've always admired your strength. Sabi ni Marco habang akmang hahawakan ng kamay ni Judith nang biglang nag-break ng malakas si Erickson kahit wala namang sasakyan sa harap. Halos mapasubsob sina Marco at Judith. Ano ba, Erickson? Mag-ingat ka naman! Sigaw ni Judith. Sige, ma'am. May pusa po kasi sa kalsada. Muntik nang masigasaan. Pagsisinungaling ni Erickson habang nakangisi ng palihim. Ilang minuto ang lumipas, narinig naman ni Erickson ang bumubulong na si Marco. Judith, may dumi ka sa muka. Let me...
Bago pa man maidampi ni Marco ang daliri niya sa mukha ni Judith, biglang binuksan ni Erickson ang lahat ng bintana ng sasakyan. Humampas ang malakas at magulong hangin sa loob, dahilan para magulo ang ayos ng buhok ni Marco at Judith. Erickson, bakit mo binuksan ang bintana? Inis na tanong ni Judith habang inaayos ang buhok niya. Mainit po kasi, ma'am. Mukhang sira ang aircon natin. Baka kailangan ng fresh air ni Sir Marco. Mukhang masyadong dumidikit sa inyo eh. Sagot ni Erickson na may halong sarkasmo. Pagdating sa restaurant, akala ni Judith tapos na si Erickson pero hindi siya nagpatalo. Habang kumakain ng dalawa, nakatayo lang si Erickson sa di kalayuan. Tila isang bodyguard na bantay sarado ang bawat subo nila. Judith, I think we should talk about our future. Seryosong sabi ni Marco habang hinahawakan ng kamay ni Judith sa ibabaw ng lamesa. Biglang sumulpot si Erickson sa gilid nila na may dalang pitchel ng tubig. Water, sir. Mukhang nabulunan kayo sa sinasabi ninyo. Hindi ako nabulunan. Malis ka na nga muna. Inis na sabi ni Marco. Duties first, sir. Sabi ni Ma'am Judith. Kailangan kitang pagsilbihan ng maayos. Sabi ni Erickson. Sadya niyang itinapon ng ilang patak ng tubig sa suot na mamahaling suot ni Marco. Oops, sorry sir. Ang dulas ng kamay ko. What the? Judith, ang bastos ng driver mo. Galit na tumayo si Marco para pumunta sa restroom at maglinis. Naiwan silang dalawa. Tiningnan ni Judith si Erickson ng matalim pero may nakatagong ngiti sa kanyang mga labi. You're doing this on purpose, aren't you? Lumapit si Erickson. Inilapag ang pitchel at hinawakan ng gilid ng lamesa para makulong si Judith sa kanyang pwesto. I told you, Judith, gagawin ko ang lahat para protektahan ka at kasama na doon ang pagprotekta sa'yo mula sa mga lalaking di hamak na mas pangit sa akin. Siloso. Bulong ni Judith habang nakatitig sa mga mata ni Erickson. Oo, siloso na kung siloso. Dahil akin ka lang, Judith. Kahit maging driver mo pa ako habang buhay, hindi kita ipamimigay sa iba. Nasa loob ng kanyang malawak at modernong opisina si Judith. Tahimik siyang nagbabasa ng mga business proposal, suot ang kanyang salamin na lalong nagpadagdag sa kanyang CEO vibe. Pero ang katahimikan, biglang nabasag nang makarinig siya ng ingay sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang sekretarya na halatang taranta. Ma'am Judith, sorry po, pinipigilan ko po siya pero... Hindi na natapos ng sekretarya ang sasabihin dahil dire-diretsong pumasok si Julina. Malayong-malayo ang itsura niya ngayon kaysa noon. Wala na ang pagiging maarte at mapagmataas nito. Gusto kitang makausap, Judith, please. Seryosong pakiusap ni Julina. Baka sa mga mata nito ang pagod at pagsisisi. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Judith mula sa kanyang mga papeles. Wala tayong dapat pag-usapan, Julina. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Nagulat ang sekretarya nang biglang lumuhod si Julina sa gitna ng opisina. Patawad Judith. Alam kong huli na pero kailangang malaman mo ang totoo. Nang dahil sa akin, kaya kayo nasira ni Erickson. Napatigil si Judith. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ballpen at malamig na tiningnan ng babaeng nakaluhod. Wala na akong pakialam sa nakaraan. Tapos na kami ni Erickson bago pa ako umalis. Hindi pa kayo tapos noon. Sigaw ni Julina habang humihikbi. Pakinggan mo to. Panoorin mo to. Inilapag ni Julina ang isang tablet sa lamesa ni Judith. Pinindot niya ang play button para ipakita ang isang CCTV footage mula sa garden. 6 na taon nang nakalilipas. Ang mismong gabi kung kailan iniwan ni Judith ang mansyon. Sa video, kitang-kita ang buong pag-uusap. Narinig ni Judith ang sarili niyang boses ni Julina na pilit nilalandit iniinsulto ang pagkatao ni Judith. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang sumunod na eksena. Sa video, nung sinabi ni Erickson na ang oo tama, dugtong pala nun ay oo tama nung una. Ginamit ko lang siya para sa pleasure ko. Pero Julina, nagbago ang lahat. Mahal ko na siya. Mahal na mahal ko si Judith at hindi ko kayang mawala siya. Napatakip ng bibig si Judith. Noong gabing yon, tumakbo siya palayo bago pa matapos ni Erickson ang kanyang sasabihin. Ang akala niyang pag-amin ng panluloko ay pag-amin pala ng tapat na pag-ibig. Hindi ko sinabi sa iyo noon dahil gusto ko siyang makuha.
Pag-amin ni Julina habang nakayuko. Pero 6 na taon siyang nagdudusa, Judith. 6 na taon siyang parang patay na naglalakad dahil akala niya iniwan mo siya ng walang dahilan. Pinoprotektahan ka niya sa tatay niya. Hanggang ngayon, ikaw ang mahal niya. Nanginig ang mga kamay ni Judith habang tinititigan ng screen kung saan humahagulgol din si Erickson matapos siyang tawaging Angel. Ang lahat ng galit at pader na itinayo ni Judith sa loob ng 6 na taon, tila gumuho sa 1 segundo. Sa labas ng pinto ng opisina, nandoon pala si Erickson, suot ang kanyang driver's uniform, nakasandal sa pader at nakayuko. Hindi niya alam na nandoon si Julina, pero narinig niya lahat. Dahan-dahang lumabas si Judith ng opisina, ang mga matay puno ng luha. Nagtama ang paningin nila ni Erickson. Ang spark na pilit nilang itinatago ay biglang sumabog. Ramdam nila ang bilis ng tibok ng puso ng isa't isa kahit may distansya. Erickson? Bulong ni Judith. Angel, sagot ni Erickson. Ang boses ay puno ng sakit at pangungulila. 6 na taon kitang hinanap para lang sabihing hindi kita niloko. Hindi na nakatiis si Erickson. Lumapit siya at sa unang pagkakataon, matapos ang 6 na taon, hinawakan niya ang mga pisngi ni Judith. Patawad kung naging mahina ako nun, pero hindi kita ipinagpalit. Sa isang iglap, tila bumalik ang lahat ng init ng kanilang pagmamahalan nang hawakan ni Erickson ang mga pisngi ni Judith. Ang mga mata ni Erickson puno ng pag-asa. Naniniwalang ang katotohanang dala ng CCTV ay sapat na para mabura ang 6 na taong pangungulila. Pero dahan-dahang inalis ni Judith ang mga kamay ni Erickson. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapatigas ang kanyang puso kahit na sumisigaw ito ng pangalan ng lalaki. Patawad, Erickson. Nanginginig ang boses ni Judith habang umiiwas ng tingin. Pero hindi na kita mahal. Parang gumuho ang mundo ni Erickson sa narinig. Angel, anong sinasabi mo? Napanood mo na ang totoo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Binuksan ni Judith ang kanyang drawer at inilabas ang isang eleganteng puting sobre na may gintong detalye. Inabot niya ito kay Erickson na parang isang hatol ng kamatayan. Ito ang wedding invitation namin ni Marco. I'm getting married in 2 weeks. Nanlumo si Erickson. Ang invitation na hawak niya tila tumitimbang ng 1 tonelada. Ang pangalan ni Judith at Marco ay magkasama. Isang patunay na may nagmamay-ari na sa babaeng 6 na taon niyang pinangarap balikan. Pero huwag kang mag-alala, dagdag ni Judith. Pilit na ibinabalik ang kanyang CEO mask para hindi makita ni Erickson ang luhang nagbabadyang pumatak. Tutulungan ko pa rin ang kumpanya ninyo. Isipin mo na lang na business partner tayo. At higit sa lahat, ama ka pa rin ng kambal ko kahit anong mangyari. Hindi ko ipagkakait sa kanila yon. Lumapit si Judith kay Erickson. Inayos niya ang kwelyo ng driver's uniform nito sa huling pagkakataon. Ramdam ni Erickson ang pamilyar na kuryente. Pero ngayon, may kasama na itong hapde. You're a father now, Erickson. Maging mabuti kang halimbawa sa kanila. Bulong ni Judith bago siya tumalikod at bumalik sa loob ng opisina. Naiwang nakatayo si Erickson sa hallway. Hawak ang wedding invitation. Ang lalaking handang itaya ang lahat para sa kanyang Angel, ngayon ay talunan sa harap ng altar na hindi siya ang groom. Pero sa loob ng opisina, napasandal si Judith sa pinto at napahagulgol. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at tila ba doon lang siya pwedeng maging mahina. Mahal pa rin kita, Erickson. Pero huli na ang lahat. Bulong niya sa hangin. Sa labas ng simbahan, nakaupo si Erickson sa loob ng sasakyan. Hawak-hawak niya ang wedding invitation na tila ba ito ang pinakamasakit na dokumentong nabasa niya sa buong buhay. Pupunta ka ba talaga? Nag-aalalang tanong ni Julina na nakasilip sa bintana ng kotse. Oo, malungkot na sagot ni Erickson. Pilit nang umingiti kahit nang gigilid ang luha. Gusto ko siyang makitang masaya at nakangiti. Kahit hindi ako ang groom niya. Hindi alam ni Erickson na habang dinudurog ang puso niya, ay abala naman sa pag-aayos ang pamilya Suarez sa loob ng bridal suit.
Nakangiti si Doña Jessica habang huling nire-retouch ang makeup ni Judith. Kitang-kita ang ganda ng anak sa suot nitong white lace wedding gown. Parang kailan lang, napakaliit pa ng baby ko. Ngayon ay ikakasal na. Emosyonal na sabi ng ina. Mami naman, kahit anong mangyari ako pa rin ang baby ninyo. Hindi yun magbabago. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Judith. Natigil ang kanilang lambingan nang tumikhim ng malakas si Don Joaquin. Agad na lumapit si Judith sa ama. I'm sorry, Dad, kung marupok ang anak nyo. Paghingi niya ng paumanhin dahil sa muling pagtanggap kay Erickson. Ngumiti ng magaan si Joaquin at pinisilang kanyang pisngi. Huwag kang humingi ng tawad. Kung anong desisyon mo, Judith, ay susuportahan kita. Bagay na dapat ay dati ko pa ginawa. Gusto ko ring magkaroon ng kompletong pamilya ang mga apo ko. Eksaktong pagkatapos ng moment ng mag-ama, biglang pumasok si Jolina na naghahabol ng hininga. Pero may malapad na ngiti sa labi. Nandito na ang groom. Nakasuot na siya ng barong na iniwan natin sa sasakyan niya. Balita ni Jolina. Judith, walang kaalam-alam si Erickson na siya talaga ang pakakasalan mo. Akala niya, driver lang siya na maghahatid sa'yo sa altar para kay Marco. Napangisi si Judith. Isang ngising puno ng pagmamahal pero may halong pilyo. Gusto ko lang siyang parusahan ng kaunti. Sa bawat luha na binuhos ko nung akala ko, pinagtaksilan niya ako. I want him to feel the fear of losing me before I give him my yes forever. Nagsimulang tumugtog ang Canon D. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Nakatayo sa dulo ng altar si Erickson. Nakasuot ng barong na pinasuot sa kanya ni Jolina. Bilang paggalang daw sa okasyon. Ang akala niya, bodyguard lang siya ni Marco. Pero nang bumukas ang pinto, wala pa ring Marco na naghihintay sa tabi niya. Tanging si Judith lang ang naglalakad sa aisle, mag-isa, habang ang mga mata, diretso lang na nakatingin kay Erickson. Nanlaki ang mga mata ni Erickson. Ang puso niya'y tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan. Wait, nasaan ang groom? Tanong niya sa sarili. Nang makalapit si Judith, bumulong ito habang nakangiti. Hoy driver, huwag kang tumayo lang dyan. Akin ang kamay mo. Ikaw ang groom ko, hindi si Marco. Sa sandaling yon, tila huminto ang mundo. Ang spark sa pagitan nila, nagliwanag sa buong simbahan. Naiyak si Erickson, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang tuwa. Hinawakan niya ang kamay ni Judith at hinalikan ito ng madiin. Natahimik ang buong simbahan. Tanging ang mahinang instrumental ng paborito nilang kanta ang tanging maririnig. Humarap si Erickson kay Judith, hindi na bilang isang driver o isang bagsak na CEO, kundi bilang isang lalaking nahanap na muli ang kanyang nawalang kaluluwa. Huminga ng malalim si Erickson at pinipigilan ng hikbi. Judith, 6 na taon ako naglakad sa mundong to na parang anino lang. 6 na taon kong tinitingnan ng langit at tinatanong kung nasaan ang anghel ko. Akala ko habang buhay na akong magbabayad sa pagkakamaling hindi ko naman ginawa. Pero heto ko ngayon sa harap mo. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang mga kamay ni Judith. Patawad kung naging mahina ako noon. Patawad kung hinayaan kong saktan ka ng mundo ko. Pero ngayon sa harap ng Diyos at sa mga anak natin, nangangako ko, hindi na ako bibitaw. Hindi na ako ang Erickson na sunod-sunuran sa takot. Ako na ang Erickson na magsisilbing kalasag mo ng mga anak natin at ng pag-ibig nating sinubok ng panahon. I promise to love you, not just as my savior, but as my queen, until my last breath, my angel, my life and my wife. Pinunasan ni Judith ang luhang pumatak sa kanyang pisngi bago siya nagsimulang magsalita. Erickson, akala ko, nung gabing umalis ako, naiwan ko na rin pati ang puso ko sa mansyon niyo. Tinuruan ko ang sarili ko na maging matigas, na maging matapang para sa kambal natin. Sabi ko, hindi na kita kailangan. Pero nang muli kitang makita, kahit bilang driver ko lang, narealize ko na niloloko ko lang ang sarili ko. Ngumiti si Judith habang nakatingin sa kambal na nasa front row. Pinahirapan kita nung mga nakaraang araw dahil gusto kong makita kung nandoon pa rin yung Erickson na minahal ko. Ang lalaking may mabuting puso kahit sa likod ng pagiging suplado. At nahanap ko yun.
Erickson, tinatanggap kita bilang asawa ko at tatay ng mga anak ko. Pangako, hindi na tayo maghihiwalay. Mula ngayon na hindi na lang ito isang panaginip. Mahal kita noon, ngayon, at hanggang sa susunod pa nating buhay. I now pronounce you husband and wife. Sabi ng pari na may malapad ng ngiti. You may now kiss the bride. Dahan-dahang itinaas ni Erickson ang belo ni Judith. Sa gitna ng palakpakan at hiyawan ng kanilang mga pamilya, pati na ang palihim na pagiyak ni Don Joaquin sa tuwa, nagtagpo ang kanilang mga labi. Ang halik na iyon ay hindi lang basta halik, yun ang bunga ng 6 na taong pangungulila, ng pagpapatawad at ng pangakong hindi na muling magbibitaw. Ramdam ng bawat taong nasa loob ng simbahan ang kuryente ng 2 pusong sa wakas, nahanap na ang kanilang tahanan. Pagkatapos ng ingranding kasal, habang masayang nagdiriwang ang lahat sa reception, napansin ni Erickson ang kanyang ama na si Don Lito na nakatayo sa isang madilim na sulok ng garden. Nakayuko ito at mukhang malalim ang iniisip. Malayo sa dating imahe nito na laging mataas ang noo at hawak ang baston. Lalapitan sana siya ni Erickson para paalisin, pero pinigilan siya ni Judith. Bigyan natin siya ng pagkakataon, Erickson, para sa katahimikan nating lahat. Bulong ni Judith. Sabay na lumapit ang mag-asawa kay Don Lito. Nang marinig ng matanda ang kanilang mga hakbang, dahan-dahan itong humarap. Namumula ang mga mata nito at nanginginig ang mga kamay. Erickson, Judith, panimula ni Don Lito. Ang boses ay paos at tila nawalan ng lakas. Anong ginagawa niyo rito, Dad? Tanong ni Erickson. Pilit pinapakalma ang sarili. Sa halip na sumagot, nagulat ang lahat ng dahan-dahang lumuhod si Don Lito sa harap ni na Judith at Erickson. Binitawan niya ang kanyang baston, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan at yumuko ng husto. Patawad. Patawarin niyo ko sa lahat ng kasamaang ginawa ko. Patawad, Judith, dahil tinawag kitang hampas lupa. Patawad dahil muntik ko nang ipagkait sa mga apo ko ang isang amang gaya ni Erickson. Humarap siya kay Judith. Ang luhay tuluyan ng umago sa kanyang kulubot na pisngi. Judith, akala ko ang kapangyarihan at pera ang pinakamahalaga sa mundo. Akala ko, pinoprotektahan ko ang pamilya natin. Pero ako pala ang sumira nito. I almost killed my own son's soul. Maging si Erickson, hindi nakatiis nang makitang ganito ang kanyang ama. Lumapit si Judith at hinawakan ng balikat ni Don Lito para patayuin ito. Don Lito, matagal na kitang pinatawad mula ng araw na bumalik ako. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa kapatawaran, kundi dahil ayokong palakihin ang mga anak ko sa gitna ng galit. Ang mga apo ninyo, kailangan nila ng lolo. Sa sandaling yun, lumapit ang kambal na sina EJ at Gigi. Mommy, who is the old man crying? Tanong ni Gigi habang hawak ang kanyang maliit na teddy bear. Tumingin si Erickson kay Judith at tumango ang asawa. Binuhat ni Erickson ang 2 bata at inilapit sa kanilang lolo. EJ, Gigi, siyang lolo Lito ninyo. Pakilala ni Erickson. Nanginginig na hinawakan ni Don Lito ang maliliit na kamay ng kambal. Sa unang pagkakataon, hindi pera o business ang nasa isip niya, kundi ang mainit na balat ng kanyang mga apo. Isang pag-asa ang gumuhit sa mukha ng matanda. Hi Lolo, don't cry, it's a happy party, sabi ni EJ sabay abot ng isang maliit na cupcake kay Don Lito. Nayakap na lang ni Don Lito ang mga apo habang humihingi ng tawad ng paulit-ulit. Doon na-realize ni Erickson na ang tunay na tagumpay hindi ang pagbagsak ng kumpanya ng kaaway, kundi ang mabuong muli ang wasak na pamilya. Sa isang pribadong isla sa Palawan, malayo sa ingay ng negosyo at sa gulo ng nakaraan, doon naghahoneymoon ng bagong kasal. Ang tanging naririnig ay ang banayad na hampas ng alon sa pangpang at ang huni ng mga ibon. Gabi na't maliwanag ang buwan. Nakatayo si Judith sa veranda ng kanilang luxury villa. Suot ang isang manipis na puting silk robe. Nilalanghap niya ang simoy ng dagat nang maramdaman niyang 2 braso na yumakap sa kanyang bewang mula sa likuran niya. Iniisip mo ba ang mga bata? Bulong ni Erickson sabay halik sa balikat ni Judith. Napangiti si Judith at sumandal sa dibdib ng asawa.
Actually, iniisip ko kung paano tayo nakarating dito. Sinong mag-aakala na ang dating driver ko, asawa ko na ngayon? Natawa ng mahina si Erickson, isang tawang puno ng ligaya. Iniharap niya si Judith sa kanya. Ang mga mata niya kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Gaya ng sinabi ko sa iyo, Judith, gagawin ko ang lahat basta manatili lang ako sa tabi mo. Kahit maging driver, bodyguard, o kahit tagaluto mo pa habang buhay, papatusin ko. Basta sa huli, sa'yo pa rin ako uuwi. Hinawakan ni Erickson ang mukha ni Judith. Gaya ng ginawa niya, 6 na taon nang nakalilipas sa garden. Pero ngayon ay wala nang takot at pait. Ang tanging nandoon ay ang tapat na pag-ibig. Ikaw pa rin ang anghel ko, Judith. Hindi, ikaw ang lahat-lahat sa akin. Paos na sambit ni Erickson. At ikaw ang paborito kong pagkakamali na naging pinakatamang desisyon ko. Sagot ni Judith habang ipinupulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Erickson. Dahan-dahang iniyuko ni Erickson ang kanyang ulo para hagkan ng asawa. Ang halik na iyon puno ng pangakong hindi na muling magbibitaw, hindi na muling magsisinungaling at hindi na muling hahayaang may humadlang sa kanilang pag-iibigan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa ilalim ng mga bituin, muling nagtagpo ang dalawang pusong minsan nang nawalay pero itinadhana pa rin para magsama. Makalipas ang 1 taon, makikita ang isang malaking frame sa sala ng mansyon ng mga Suarez Valderrama. Isang litrato kung saan nakangiti sina Erickson at Judith, karga ang kambal na sina EJ at Gigi, at sa gilid nila ay sina Don Joaquin, Doña Jessica at maging si Don Lito na tila bumata ang itsura. Tapos na ang paghihiganti, tapos na ang sakit, dahil sa dulo ng lahat, ang pag-ibig pa rin ang nagwagi. Ito ang patunay na ang pag-ibig dapat pantay-pantay, mahirap man o mayaman.